Napakadelikado nito mga kababayan, kaya mag-ingat kayo kung may mga sugat kayo sa paa o kamay. Dahil may isang OFW ngayon ang napapalita na pinutulan ng paa at mga daliri sa kamay dahil sa matinding bakterya na dumapo sa kanyang katawan na tinatawag na necrotizing fasciitis o mas kilala sa pangalang flesh-eating bacteria, kung saan pumapasok ito sa maliit na sugat at kaya nitong sirain ang balat, taba at mga tisyo na tumatakip sa ating mga kalamnan sa loob ng napakadaling panahon lamang. Kaya't kung may nararamdaman kaagad kayong kakaiba sa inyong mga sugat tulad ng paglaki, pangingitim at pagtutubig, magpakonsulta kaagad kayo sa doktor para di na ito lumala at nang maagapan kaagad habang maaga pa. Dahil ang bakterya na ito ay napakadaling kumalat sa katawan. Kahit sa news ng Japan, marami umano ang na-infect at nagkaroon ng flesh-eating bacteria, kung saan almost 30% sa mga pasyente nito ay namamatay. Ganito katindi ang bakterya na tumapo sa katawan ng ating kababayan. Ganun po katindi po yung bakterya na tumama po sa kanyang katawan. Kaya pinutol po yung isa po niyang paa at ganun din po yung mga ibang daliri po niya doon sa kaliwang paa. Pinutol na rin po dahil nagkalat na po yung bakterya. At halos nag 50-50 na po yung kanyang buhay. Ganun kagrabe at katindi. Ayon umano sa salaysay ng doktor, nakuha umano ni Kabayan ang bakterya noong umuwi ito sa Pilipinas. Dahil naikwento daw ni Kabayan, nang magbakasyon umano siya sa Pilipinas, naglinis umano siya sa kanilang babuyan. At hindi umano niya namalaya na may sugat ang kanyang kamay at paa. Ang sabi po ng doktor po sa kanya, maaaring meron siyang open wound. Kasi ang bakterya pong ito, pag nakapasok sa katawan po ng tao, mabilis po talaga yung pagdami niya. At talaga pong sinira po yung kanyang mga buto at kailangang putulin na po yung kanyang paa bago po makaakyat po yung bakterya. Kaya pinutol po yung isa po niyang paa, yung kanan niyang paa. At ganun din po yung mga ibang daliri po niya doon sa kaliwang paa. Pinutol na rin po dahil nagkalat na po yung bakterya. Ayon sa mga doktor, bukod umano sa hayop, nakukuha rin daw ang bakterya na ito sa pagkain ng mga fresh na mga seafood, tulad ng oyster o ang tinatawag na talaba o iba pang mga seafood. Kaya't napakadelikado nito mga kababayan, hindi natin ito nakikita. Kaya palagi po tayong mag-ingat na hindi tayo masugatan, lalo na sa mga pagkain na pinapasok natin sa ating mga katawan. Buti na lang sa awa ng Diyos, itong ating kababayan ay nakasurvive at ngayon ay unti-unti na daw itong nagpapagaling. Sabi po ng doktor nung una, 50-50 chance na mabuhay po siya. Actually po, siya po ay hindi na po umasang mabuhay pa. Pero po ang Diyos po ay gumawa ng himala sa kanyang buhay. Maging ang mga doktor at mga nurses po, natuwa po sila dahil po sa isang himala sa kanyang buhay. Binigyan ng Panginoon ng panibago pong buhay. Sa kabila po na siya ay wala na po siyang paa at mga ibang daliri po ng kanyang paa at daliri po sa kamay. Kaya ingat po tayo kapag tayo nasa babuyan, naglilinis tayo ng mga babuyan, magbota po tayo, mag-gloves po tayo. Dahil po hindi po basta-basta po yung mga bakterya po na nakukuha natin sa mga animales. Kailangan po wala po tayong open wound na matatawag. Wala po tayong bukas na sugat sa ating mga katawan na dadaanan po ng bakteryang ito. Dahil pag nakalusot ang bakterya pong ito, ay talaga pong sisirain po yung ating mga laman. At ganun nga po yung nangyari at talagang kinikilabutan ako dahil pinakita po ng kanyang pinsan yung mga laman po ng kanyang buto at talagang halos naninindig po yung balahibo po ninyo. Tabi-tabi po sa mga kumakain po sa ngayon, sorry po, medyo bang walang kayo ng ganang kumain ngayon habang naririnig po ninyo ang balita pong ito. Kaya ingat po tayo sa mga paglinis-linis po natin sa ating mga babuyan at mga bahay po ng ating mga animales. Kailangan po natin magsuot ng tamang gear upang po hindi po tayo mapasukan po ng bakterya pong ito. Hanggang dito na lamang po mga kababayan, mag-ingat po kayo palagi. Ingatan natin ang ating mga sarili para di po tayo magkasakit dahil ang buhay natin ay nag-iisa lamang.